Ako si Maria at ito ang aking kwento. Next time, isama mo ng mga magulang mo dito for dinner. At mapag-usapan na rin namin ang mga planong gagawin namin. Oras na mag-merge ng mga kumpanya natin. Malapit na kayong ikasal ni Carmela. Singit ni Sonia. Malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Carmela. Walang kasal na magaganap. Hindi ako pumapayag na matuloy ang kasal. Lakas loob na wika ni Carmela kaya nagtataka siyang tinignan ng lahat. Natawa naman si Sonia sa naging desisyon ng stepdaughter niya. Ikaw pa ang aatras sa kasal? Alam mo ba kung anong mawawala sa'yo kapag umatras ka sa kasal? Wika ni Sonia pero walang pakialam si Carmela. Hindi siya magpapakasal sa lalaking hindi naman siyang mahal. Salubong na rin ng mga kilay ni Omar na nakatingin kay Carmela. Nagtatampo ka ba dahil hindi kita nasamahan sa pagsusukat mo ng wedding gown? I'm sorry about that, babe. Sinabi ko naman sa'yo kung anong ginawa ko, right? Malambing na wika ni Omar, pero hilaw lang na tumawa si Carmela. Huwag mong ginagawang biro ito, Carmela. Dahil hindi nakakatuwa. Malaki ang mawawala sa'yo kapag umatras ka sa kasal niyo ni Omar. Alam mo naman kung gaano nakalaki ang naitulong ng pamilya nila sa business natin. Nagagalit na saad ni Sonia. Business natin? O business mo? Carmela! Galit na sigaw sa kanya ng kanyang ama. Napubuntong hininga na lang si Carmela gaya ng inaasahan niya. Sino ba ang kakampi niya sa mga taong kasama niya ngayon? Tumayo na si Carmela, wala na siyang pakialam kung magalit man sa kanya ang kanyang ama, pero desidido na siyang i-cancel ang kasal nila ni Omar. Go back to your seat, Carmela. Ano bang problema mo para umatras ka sa kasal niyo ni Omar? Ngayong buwan na kayo ikakasal at nakahandaan ang lahat? Hindi na biro ang nagastos ng pamilya ni Omar sa kasal niyo. Nakakahiya naman sa kanila kung aatras ka pa. Dagdag pa ng kanyang ama, tinignan ni Carmela si Omar na naguguluhan din sa biglaan niyang desisyon. Gusto mo bang ako pa ang magsabi sa kanila? O ikaw na? Wika ni Carmela, napalunok si Omar sa kaba kahit na hindi niya alam kung anong sinasabi ni Carmela. What are you talking about? Ilang taon mong hinintay ang araw na maikasal kayo tapos gusto mong umatras? Anong drama na naman ba ito, Carmela? Sabat na rin ni Sonia na ikinatawa ni Carmela. Alam ko na alam kung ano sinasabi ko. Hindi ba dapat at kayong dalawa ang magpaliwanag kung anong nangyayari? May diing sagot ni Carmela kay Sonia. Nilingon ni Sonia si Omar pero pareho silang tahimik kahit na alam na nila kung anong posibleng sinasabi ni Carmela. Aalis na sana si Carmela nang tawagin ni Sonia ang dalawang lalaking tauhan niya. Napailing naman si Carmela. Alam niyang ikukulong na naman siya at ayaw niya nang mangyari na naman yun. No, don't do this to me, Dad. Wala akong ginagawang hindi maganda para hayaan niyo na naman si Tita Sonia sa gusto niyang gawin. Sigaw ni Carmela sa kanyang ama na umiwas lang ng tingin sa kanya. Ikulong niyo siya sa kwarto niya at huwag niyo siyang hayaan na makakalabas. Kunin mo rin ang cellphone niya at huwag niyong ibibigay sa kanya. Galit na utos ni Sonia. Nagpumiglas naman si Carmela sa dalawang lalaki pero wala siyang magawa dahil masyado silang malakas. Tiningnan ni Carmela si Omar para sana tulungan siya pero iniwas din ni Carmela ang paningin niya. Hanggat hindi mo binabawi ang sinabi mo kay Omar, hindi ka makakalabas ng kwarto mo. Naintindihan mo? Anas pa ni Sonia. Walang nagawa si Carmela nang dalhin na siya ng dalawang lalaki sa loob ng kwarto niya. Napaupo na lang si Carmela sa kama niya. Si Omar ang dahilan kung bakit hindi na siya ikinukulong ng kanyang stepmom. Pero si Omar din palang magiging dahilan para ikulong ulit siya. Mapait na ngumiti si Carmela. Masyado pa rin siyang mahina dahil hindi niya man lang magawang ipagtanggol ang sarili niya. Nagpatuloy naman ang dinner nila sa kusina. Pasensya ka na, Omar, sa mga sinabi ni Carmela. Hayaan mo at kami na ang kakausap sa kanya. Alam mo naman na may iniindang sakit si Carmela at minsan nawawala siya sa sarili. Ani Sonia na ikinatangulang ni Omar. Nang matapos ang dinner nila ay nagtungo si Sofia at Omar sa pool area. Sa tingin ko, may alam na si Carmela tungkol sa ating dalawa.
Wika ni Sofia dahil imposibleng i-cancel ni Carmela ang kasal kung wala siyang sapat na dahilan. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ang tungkol dito. Sagot ni Omar. Kailangan na nating ihinto kung anumang namamagitan sa ating dalawa, Omar. Ikakasal na rin ako sa susunod na taon kay Idang Festejo at hindi pwedeng makancel pa yon nang dahil sa'yo. Napaigting ang panga ni Omar sa sinabi ni Sofia. Ganun na lang ba kadali sa'yo na pumayag na magpakasal kay Adam? Kahit na hindi mo pa naman nakikilala personally? Inis namang nilingon ni Sofia si Omar. Ikakasal na kayo ni Carmela ngayong buwan. Alam mo naman na hindi pwedeng magalit sa akin si Mom at Dad. Dahil kapag nangyari yon, baka ako naman ang itakwil ni Daddy. Kung ano man ang namagitan sa ating dalawa, tapusin na natin yun. Ayaw kong masira ang magandang relasyon ng pamilya namin sa mga festejo. At ganun din sa pamilya nyo. Mahal mo lang ang katawan ko, Omar. Ikakasal na naman kayo ni Carmela at kaya makukuha mo na rin sa kanyang nakukuha mo sa akin. Hanggat wala pang ebidensya si Carmela laban sa atin, itigil na natin ang lihim nating pagkikita. Ayusin mong relasyon nyo ni Carmela. Hindi pwedeng makancel pa ang kasal nyo. Anas ni Sofia. Napabuntong hininga na lang si Omar. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya bukas. Tanging sagot ni Omar. Nakahinga naman ng maluwag si Sofia dahil hindi pwedeng malaman ng pamilya niya ang tungkol sa lihim na relasyon nila ni Omar. Si Adam ang mapapangasawa niya at ayaw niyang sayangin ang pagkakataon na yun. Nang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Carmela ay hindi napalingon siya doon. Mabilis na rin namang iniwas ang paningin niya nang makita niya si Omar. Kinuha ni Omar ang isang upuan saka siya naupo sa harap ni Carmela. Tahimik lang naman si Carmela dahil wala na siyang gustong sabihin kay Omar. Ayaw niyang umiyak sa harap na lalaking niloloko lang naman siya. Ayaw niyang maging mahina sa paningin ni Omar. Kinuha ko na kay Tita Sonia ang cellphone mo. Ani nito sa kanya dinukot sa bulsa niya ang isang cellphone at ibinigay kay Carmela. Sa tingin mo ba, pasasalamatan kita sa ginawa mo? Masungit na sagot ni Carmela. Napabuntong hininga na lang si Omar dahil paano niya ba ipapaliwanag ang lahat kay Carmela. Sigurado siyang alam na ni Carmela ang tungkol sa lihim na relasyon nila ni Sofia. Gusto ko mag-usap tayo somewhere. Hihintayin kita sa sala and don't worry, nakausap ko na si Tita Sonia. Nalalabas tayong dalawa and she agreed. Wika ni Omar saka siya tumayo't lumabas na ng kwarto. Nagbihis naman kaagad si Carmela dahil kahit naiinis pa rin siya kay Omar, gusto niya nang makalabas ng kwarto niya dahil kagabi pa siya nakakulong. Hinahatiran na lang siya ng pagkain kapag oras na ng pagkain. Sumunod naman siya kaagad sa sala kaya nang makita siya ni Omar ay tumayo na ito saka sila sabay na lumabas. Tahimik lang si Carmela habang nasa biyahe pero nag-iisip ni siya kaagad ng paraan kung paano siya makakatakas kay Omar. Ayaw niya na munang bumalik sa bahay nila dahil sigurado siyang kapag nakauwi siya ay ikukulong na naman siya ng stepmom niya. Lakas loob siyang nag-message kay Adam kahit na alam niyang imposible na pupuntahan siya nito o tutulungan para makatakas. Nang maisend niya ang message ay mahigpit niyang hinawakan ng cellphone niya. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ni Omar pero nakashare ng location niya kay Adam kung sakali mang pumunta ito. Huminto silang dalawa sa isang restaurant. Nauna nang bumaba si Omar sa kanya pinagbuksan ng pintuan si Carmela. Sinabi sa akin na hindi ka raw kumain kaninang lunch. Kaya kumain na muna tayo bago tayo mag-usap. I know you're mad at me and let's talk about that later. Akma pa sanang halikan ni Omar sa noo si Carmela nang mabilis na umiwas si Carmela. Napapakamot na lang sa batok si Omar saka siya na unang naglakad papasok ng restaurant. Tingin ng tingin si Carmela sa cellphone niya. Pero wala man lang reply sa kanya si Adam. Gusto niya sanang pumunta sa bahay ng kaibigan niya pero sigurado siyang mabilis siyang matutunton ng stepmom niya dahil si Hana lang naman ang palagi niya takbuhan. Hindi na mapakali si Carmela. Nilalaro niya ng mga daliri niya dahil sa kaba na nararamdaman niya. Busy sa pagpili ng menu si Omar at gusto niya nang tumakas. Gusto niyang tumakbo palayo pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala rin siyang dalang wallet dahil cellphone lang ang dala niya. Halos marinig na ni Carmela ang kabog ng dibdib niya. Dahil kahit makatakas man siya ngayon, siguradong ikukulong na naman siya ng stepmom niya kapag nahuli siya nga. Mariing ipinikit ni Carmela ang mga mata niya takma na sana siyang tatayo nang may humawak sa mga kamay niya.
Kaya nilingon niya kung saang taong yon at napanunok siya sa pagkaramdam ng tuwa nang makita niya si Idam. Sa pilitan na itinayo ni Idam si Carmela, takma na sanang aalis ng harangin siya ni Omar. "What are you doing? Saan mo siya dadalhin?" Akma sana nga hawakan ni Omar si Carmela na mabilis siyang itinago ni Idam sa likod niya. "Umalis ka sa daraanan ko, Mr. Garcia. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo." Blankong sagot ni Idam, sa kanya hinila palabas ng restaurant si Carmela. "Sir, excuse me po." Sigaw na isang babaeng staff kay Omar. Palabas na rin sana si Omar nang maharang siya ng security ng restaurant. "Pasensya na po sir, pero tinatawag po kayo ng staff namin," ani ng guard. Inis namang nilingon ni Omar ang babae. "What?" Tanong niya dito. "Mukha kasing aalis na kayo, hindi pa po kayo bayad sa mga pagkaing in-order nyo." Wika nito. Mabilis namang dumukot ng cash si Omar at ibinigay sa babae. "Sir, yung sukli nyo!" Sigaw pa ng babae nang biglang umalis si Omar, pero hindi na siya nilingon ni Omar. Sinubukan niyang habulin ng sasakyan kung saan nakasakay si Carmela, pero wala na siyang nagawa. Inis siyang nagpapadyak dahil sa inis. Anong relasyon nilang dalawa? Kilala ba ni Carmela si Mr. Festejo? Naguguluhan niyang tanong sa sarili niya. Kilala niya ang lalaking kumuha kay Carmela dahil siya ang lalaking pakakasalan ni Sofia. Bakit hindi nagdalawang isip si Carmela na sumama sa lalaki na yon? Anong lihim ang itinatago nila? Nakatakas na si Carmela pero nanginginig pa rin ang mga kamay niya. Napapatingin naman si Idam sa kanya at nang masiguro ni Idam na hindi sila nasundan, inihinto niya na muna ang sasakyan sa gilid at tinignan ang mga kamay ni Carmela na nanginginig pa rin. Napapaisip tuloy siya kung anong karahasan ang nangyari kay Carmela. "Masyado kang takot na takot. Are you okay? Sinaktan ka ba ng lalaking yon?" Kuryoso niyang tanong. Napayuko naman si Carmela sa kanya, sinubukang pakalmahin ang sarili niya. Hindi mapigilan ni Idam na hindi maawa kahit na hindi niya naman lubusang kilala si Carmela. "I am asking you, Miss Hidalgo, is he hurting you?" Kung sinasaktan ka niya, bakit hindi ka mag-file ng abuse sa kanya? Nainis sa saad ni Idam dahil hindi naman lang magsalita si Carmela. "He's not hurting me." "Then what? Kung hindi ka niya sinasaktan, bakit ganyan ka manginig? Para ka takot na takot. Ano ba talagang nangyayari sa'yo?" May diin niyang tanong. Hindi niya ugaling mangialam sa buhay ng iba, pero hindi niya rin maintindihan kung bakit niya tinutulungan si Carmela. "Tell me, so I can help you." Naubusang pasensyang saad ni Idam. Nang kumalma na si Carmela, sa kanya nilingon si Idam. "Pwede bang itago mo muna ako?" Pakiusap niya. "Tell me first, why are you so scared at bakit kailangan mong pagtaguan ng pamilya mo?" Napabuntong hininga naman na muna si Carmela. "Kapag nalaman ng stepmom ko na nakatakas ako, sigurado akong ikukulong niya na naman ako sa atik ng bahay. Ayaw ko nang bumalik sa lugar na yon. Ayaw ko nang makulong ulit." Nakikiusap niyang wika. Lumambot naman ang ekspresyon ng mukha ni Idam. Tinitigan niya si Carmela dahil tila ba hindi siya makapaniwalang may karahasan itong nararanasan. Ayaw niyang maniwala pero sa nakikita niya mukha ni Carmela at takot na takot, sino siya para hindi paniwalaan ng kwento nito. Muli niyang pinaandar ang sasakyan at dumiretso sila sa hotel na pagmamay-ari ng pamilya ni Idam. "Dito ka na muna magstay hanggang gusto mo," anas ni Idam nang makapasok sila sa loob ng kwarto. "Pero wala akong pambayad sa'yo. Lahat ng mga card at cash ko na iwan ko sa bahay." "Don't worry about that. Ako nang bahala sa lahat." Sagot naman ni Idam. Nakahinga ng maluwag si Carmela. Napahawak na lang siya sa tiyan niya nang marinig nila itong nagrereklamo. Lumayo naman na muna si Idam saka siya tumawag sa front desk para magpa-deliver ng pagkain sa room nila. Habang naghihintay sila sa pagkain ay nakatingin lang si Idam kay Carmela. "Thank you for helping me today. Ang akala ko, hindi mo ko pupuntahan. Pasensya na kung naabala kita," anas ni Carmela. "Sa tingin mo ba, walang kapalit ang mga ginagawa ko sa'yo? Pinag-iisipan ko pa rin ang alok mo at kung wala kang maipapalit sa tulong na hinihingi mo sa akin, I'm sorry, but I will marry your sister instead." Napatingin si Carmela kay Idam. "Ang akala ko ba ay wala kang balak na magpakasal sa kahit na kanina sa aming dalawa ni Sofia? Bakit biglang nagbagong isip mo?"
Alam mong hindi ko matatakasan ang kasunduang kasal para sa akin, hindi ba? Bakit nagtataka ka pa? Masungit na sagot ni Idam. Nang may kumatok sa pintuan ay si Idam na lumapit sa kanya ito binuksan. Dumating naman ang mga pagkain na in-order niya. Nilagay niya yon sa lamesa at nang maayos niya ay tinawag niya si Carmela. Nahiyaman si Carmela ay lumapit na siya dahil nagugutom na rin siya. Pinanood lang siya ni Idam habang kumakain. Napapailing na lang si Idam dahil alam niyang mayaman din ang pamilya ni Carmela pero para bang wala tong nakakain. Pasensya ka na ha, hindi kasi ako nakakain ng maayos kagabi. Wala rin akong ganang kumain nung umaga at wala pa akong kinakain simula nung tanghali. Wika niya kahit na punong-puno pa ng bibig niya. Ganyan ka ba talaga kahina? Hindi mapigilan tanong ni Idam. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay yung para bang matutumba ng isang tao kapag pinitik mo. Nilunok naman na muna ni Carmela ang laman ng bibig niya bago nagsalita. Ano bang laban ko sa kanilang lahat? I'm too afraid to fight against them. Sagot niya na ikinangisi ni Idam. Ayaw mo silang kalabanin pero sinusubukan mo kong kumbinsihin na pakasalan ka. Interesting. Natatawang wika ni Idam. Uminom na muna ng tubig si Carmela sa kanya, tinignan si Idam na nakangisi pa rin. Kaya kong tiisin ang pagpapahirap nila sa akin, pero ayaw kong pati ang sarili kong kaligayahan ay kontrolin pa rin nila. Oo, manhina ako, pero ginagawa ko makakaya ko para tumayo sa sarili kong mga paa. Ikaw na lang ang pag-asang meron ako. Nagawa na akong traidorin ng lalaking akala ko'y magiging kakampi ko. They can't control you at umaasa akong kapag pumayag kang pakasalan ako at maging kakampi ko, hindi na nila ako kayang galawin pa. Seryosong saad ni Carmela. Kunot-noo lang naman siyang tinitigan ni Idam na tila ba binabasa niyang isip ni Carmela. Ramdam ni Idam na gusto nang makawala ni Carmela sa kulungang kinalalagyan niya. Ano ba talagang nangyayari sa loob ng bahay nila? Anong pamilya meron si Carmela para katakutan at maging kalaban niyang mga to? Bakit pa nga ba niya iniisip ang problema ng ibang tao? Wala na siyang pakialam kung ano bang problema nila. Ang gusto niya lang ay makatakas sa kasunduang kasal para sa kanya dahil wala siyang balak magpakasal kahit na kanino. Kailangan niyang makaisip ng paraan para matakasan ang kasal na yon. Nanatili si Carmela sa loob ng hotel habang si Idam naman ay umalis nang may tumawag sa kanya. Nagtungo sa bathroom si Carmela saka siya naghilamos at pinagmasdan ng sarili niya sa salamin. Kailan ba ako magkakaroon ng lakas? Hahayaan ko na lang ba talagang ganito ang buhay ko? Carmela, please, do something for yourself. Huwag mo na sanang hayaan na bumalik ka pa sa madilim na atik na yon. Walang kasama, walang kausap at walang ibang makita, kundi ang liwanag na nagmumula sa lampara. Naawang wika ni Carmela sa sarili niya. Ayaw niya na maging tuta ng pamilya niya habang buhay. Nang matapos siyang kumain ng dinner, ay tumambay na muna siya sa balcony at pinagmasdan ng city lights. Bumalik naman si Idam sa hotel room ni Carmela pero naabutan niyang mahimbing nitong natutulog. Yakap-yakap ni Carmela ang isang unan. Napapailing na lang si Idam dahil napakahamo ng mukha ni Carmela. Para siyang anghel na natutulog. Para bang napaka-peaceful ng buhay niya kapag tulog ito pero kabaliktaran ang nangyayari kapag nagising na siya. Samantala naman, galit na galit pa rin si Sonia dahil sa pagtakas ni Carmela. Lalo pa siyang nag-usok sa galit nang malaman niya kung sinong kasama nito. Mom, anong gagawin natin? Bakit kilala ni Carmela si Idam? He's my fiancé! Galit na sigaw ni Sofia. Inis na rin siyang napasabunot sa sarili niya. Hindi siya makakapayag na sisirain siya ni Carmela sa magiging asawa niya. Don't worry, honey. Ako nang bahala kay Carmela. She can't ruin our plan. Ikakasal siya kay Omar at ikakasal ka kay Idam. Paano kung siniraan niya na ako kay Idam? Paano kung umatras sa kasal si Idam? Mom, anong gagawin ko? Just trust me. Walang magagawang pag-iyak mo. Ako nang bahala sa lahat. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Hawak ko rin ng alas para mapasunod pa rin natin si Carmela. Kung hindi ka rin kasi tanga, bakit ka ba nakipagrelasyon kay Omar? Ikaw ang sumira sa mga plano ko, Sofia. Nai-stress na saad ni Sonia sa anak niya. Samantala naman, nilapitan ni Idam ng hibla si Carmela sa kanya inalis ang mga buhok na nakaharang sa mukha ni Carmela. Inayos niya rin ang kumot nito dahil
Mukhang nilalamig na si Carmela. "Why are you so familiar to me?" Mahinang wika ni Idam habang nakatitig siya sa mukha ni Carmela. Nang gumalaw si Carmela ay mabilis siyang umalis at naupo sa sofa. Ramdam niya ang pagtalon ng puso niya dahil sa gulat. Napapailing na lang siya sa sarili niya. Bakit kaya tila pamilyar kay Idam ang itsura ni Carmela? Ano ang gagawin ng mag-inang Sonia at Sofia para matuloy ang plano nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.